Okay, so ayan po, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga madam sir, mga boss, mga loads, mga lodi, mga idol. So, another property for sale na naman po yung papakita ko dito po sa aming hometown sa bayan po ng Kuya po, lalawigan po ng Nueva Ecija, at meron po itong sukat na 1.4 hectare. So, tara po, tignan natin itong property na ito. Okay, so ayan po mga boss, mga madam, so ito na po yung property na binibenta po, 1.4 hectare. Simula po dito sa bahod na ito, diretso po yan hanggang dun po sa bandaroon. Sa bandaroon pa po nasa mga 50 meters more or less yung kanyang frontage po. So ano, mga 49 o 50 yung kanyang entrada. So nandito po yung kanyang frontage po, nakaalong farm to market road. Rough road nga lang po siya, pero matigas po dahil may mga bato-bato po yung kalsada. So ito po yung kanyang frontage po sa poste po na ito. Ayan, diretso naman po yan hanggang doon po sa may kakahuyan doon, yung sa may Kamatsili po doon, yun na po yung boundary daw po ng property. So ito po yung property na ibinibenta, 1.4 hectare na may presyo po na 3.5 million. Ayun po source po namin, kasama po namin yung naglapit po sa amin sa property na ito. At ito na yung way po o palabas papunta po sa cemented road, mga ilang metro lang po sa sementadong daan. At sa town proper po siguro sa mga 5 minutes driving lang. At yun na po, malapit din po ito sa bypass road, at malapit din lang din po ito sa Anao T-Plex exit, mga siguro mga 10-15 minutes driving pagka-exit po. Pag-exit nyo po sa Anao T-Plex exit, nasa mga 5 to 10 o mga 10 to 15 minutes po driving. So dito po may power line na rin po. Ayan, yun po yung power line po niya. Ayan po, yun po yung power line. At dito po may mga puno rin po siya ng mangga. Isa, dalawa, tatlo. Tatlo yung punong malaki, pang-apat sana po ito. Kaso nga lang po ay na ano yung ano niya, yung ugat, nabuwal po siya. Pero buhay pa naman. Ayan, naghihingalo nga lang. Pero na-proning na. So ito po, pasukin natin itong property na ito. Ito po ay rice field po siya na may part po na pang residential. So ito po yung residential po niya na nabakuran na rin po yung kanyang residential. At ito po, meron po silang kubo o imbakan ng kanilang mga gagamitin para sa pagbubukid. May mga makina po sila dito, mga traktor, pero hindi po kasama sa bentahan yung mga yan. At ang maganda rin po ito, meron na po source of water, deep well andoon. At ito nga po. Bakit? Yan, dahan-dahan boss, mamatusok yung ulo. Ayan. So patag po itong property na ito. At maganda po ito para sa boss, ano tinatanong dito boss? Lahat palay, mais, gulay. Ayan. Kahit anong klaseng gulay. So ano kaya ito boss? CR. Kalahati lang. Kita ulo. Kita ulo. Ano po yung CR? Kalahati na. Kita ulo lang na po. CR nga po. Kita ulo. Walang bubong. Pero sasaayos na lang po natin yan kung kayo po makakabili. At ito nga po yung kanyang deep well o poso na nilalagyan po nila ito ng makina o diesel pump. At ginagawa po nila, pampatubig po nila sa kanilang palayan. So ito po yung kanyang palayan. At ito po. Hindi daw po binabaha, sabi po ni Boss Alistair, dahil malapit lang po siya dito yung bahay nila sa property na ito. So ito po yung palayan po niya. At hindi ko na po mapuntahan yung ibang part dahil boss, umulan ba dito? Matigas pa naman yung ano niya. Ay, may tanim na to? Ay, may tanim na to po itong palay. Hanggang doon sa may Kamatsili na boss. At kitang-kita, ay di makita dito yung yung T-Plex road, pero naririnig mo yung mga tunog ng mga sasakyan doon. So kagaya po sa bilang property, ang tanim po nila mais. Ayan. So pwede rin kayo magtanim ng mais po dito. Sa bilang property naman, may mga tanim naman po silang mga fruit bearing, mga gulay din po siguro yung mga yan. At ito siguro may alaga silang mga hayop dito dahil nabakuran. So dito po sa property na ito, pwede rin kayo mag-alaga ng mga hayop dito. Mga manok, bibe, pwede rin po yan. Ito po malilim. Meron po siyang puno ng mangga. May Gimilina rin po, mga puno ng Gimilina. May mga ipil-ipil. Ayan, so pwede kayo mag-alaga ng mga manok, pato, o itik,
Kung ano po yung gusto nyong alagaan po dito. At ang maganda rin po dito, yung kanyang kalsada ay pasok po kahit yung mga kotse, papasok po dito sa area. At hindi na natin problema yung kuryente dahil may kuryente na po siya. So kasama pa po itong part na ito. Ayan. So kung pwede nyo pong i-expand pa yung residential part nyo, pwede rin po. Pwede rin kayo magtayo ng bahay dito. Ayan, kagaya po dito, may mga kabahayan po dun sa banda roon. Bago po tayo makarating din sa property, may mga kabahayan pa tayo manadaanan po dyan. May kabahayan rin sa banda riyan eh. Ayan. So maganda po itong property na ito. Tahimik. At wala ka talagang kamarites dito dahil yung katabi mo po ay mga bukid. Ayan. At sa mga naghahanap po ng tahimik na property na ano nyo po ng mga problema nyo. Ayan, ito na po yung hinahanap nyo. So ulitin ko po, ito po ay 1.4 hectare na mayroon pong presyo na 3.5 million. At kung gusto natin i-negotiate yung price, mismong kausapin natin yung seller. Ito po ay titled property. Ay sa source po namin yung kanyang amilyar. Hindi niya masabi kung ito po ay tax updated po ba or hindi. Pero babayaran po ni seller yon para ma-update po. At bago po tayo ng ibang mga dokumento na kakailanganin po natin para po sa pagpapakompute o pagbabayad ng kanyang amilyar at para matransfer din po yung titulo sa makakabili po sa property na ito. Ayan. So dito po, pwede nyo pa i-expand o paluwangin po yung part na ito, yung kanyang residential. Pwede nyo po i-expand pa dito dahil hanggang dito pa naman po yung property. Ayan. So ayan po yung kuryente po niya. Ayan o. Baka may kuryente na ito, baka naputol lang. No, kasi may wire dito, baka naputol lang. Pwede rin sa kabila. Depende na lang, may papakabit na lang tayo. Jumper. Delikado yan. So yun po yung Tiplex Road. So ayun yung bus. Malapit lang po dito yung Tiplex Road. Pero ang alam ko magkakaroon po yata ng exit dito sa Kuyapo. At malapit na po dito yung exit kung sakasakali. At yung bypass road malapit na rin din po dito. At okay, so ano pa? Yung airport na gagawin yata dito sa Nueva Ecija sa bayan ng Gimba. Katabing bayan lang po namin yung Gimba. So pag nagkaroon po ng airport, malapit na po. Ganyan. So sa mga prospect buyer po namin dyan, kung naghahanap po kayo ng itong property, baka ito na po yung hinahanap nyo. Ayan. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa akin. At kung gusto nyo mag-viewing, mag-schedule lang po kayo sa akin. Ayan. So sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube, paki-subscribe, at sa aking Facebook, paki-follow nyo po ako para ma-update po kayo sa mga binablog po namin mga property na kagaya nito. Ayan. So ganito po muna. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.